What's up mga dudes? Welcome back to our channel at samahan niyo po kami sa ating adventure kasama si Dudes Dungdong at si Dudes Alvin at si Kuya Arnel, ang ating may-ari ng bangka, at malaman niyo kung paano natin nahuli itong mga badlo na ito. Ayun, good morning mga dudes, at welcome back to my channel. Another day, another pagsisid. Okay, let's go. Kasama natin si Master Alvin, si Dudes Dungdong, at si Kuya Arnel, yung may-ari ng bangka. So hintayin lang natin siya mga dudes. At aalis na tayo. So dito tayo mag-start sa port ng Villapas. Kumusta yung visibility natin? Kumusta ang ating tubig? Pakita natin. Nalaglag. Yun, malinaw. Yun, nalaglag. Right. So mag-unload lang tayo. Mag-load lang tayo natin mga gamit. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon si Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon si Spiro TV, kaya halika na arat, samahan ng manipas si Dudes Spiro. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon si Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon si Spiro TV, kaya halika na arat, samahan ng manibat si Dudes Spiro TV. Halika na, samahan natin si Dudes Spiro TV. Ipapakita niya yamang dagat na natatangi. Talagang mabibighani ka at maeengganyo na panoorin ang ginagawa ni Dudes Spiro. Tara, samahan natin siyang mamulot ng kaalaman at kilalanin ng lubos ang El Nido, Palawan. Mga islang nagagandahan, nagilitawan, likas na yaman ng aking karagatan. Ang maglaki sa ilalim ng Alright, dito na tayo mga dudes. At bihis lang kami bago start tayo ng sport fishing. Okay, let's go. Sana makahuli tayo. At sana hindi bawal dito. Pero hindi naman, wala namang Marine Sanctuary dito eh. Lagi naman kami namamana dito. Let's go. At dito nga, pagkatapos nating magbihis kasama ng ating mga kaibigan, ay may nakita kagad tayong kawan. Ito yung kawan na hinahunting ko dito sa aking unang pagbaba mga dudes, dahil nga malapit lang sa bangka ay nagmadali akong bumaba para kung malaman ko kung anong uri ng isda yung kumakawan sa tabi lang ng aming bangka. At syempre sa ating visibility ngayon ng tubig ay napakalinaw naman pag umaga, pero wala kami masyadong napapansin na agos dito. Pero ito mga dudes, area na to ay malimit, malakas ang agos, kaya naman hindi talaga mawalan ng mga pelagic dito. At ngayong umaga ay hinahanap ko na kaagad yung kawan kanina na aking nakita bago ako bumaba. At gusto ko malaman kung isa sa mga part ng pakan o yung hardtail scad, o baka naman yung tulingan na tinatawag. Kaya check natin mga dudes, samahan nyo ako, hanapin natin kung ano yung kumakawan na isda dito malapit sa ating bangka. At dahil nga malapit lang yung kawan sa ating bangka, ay nagload agad ako ng ating spur gun para naman kung sakaling masalubong natin sila ay mapapana natin agad. At syempre, para sa ating unang dive sa araw na ito, kasama na rin ang pag-exercise ng ating lungs. At dito lang muna tayo mag-start sa mababaw na bahagi ng area ito. At konting fish call, baka sakaling dumaan yung kawan na hinahanap natin kanina bago tayo bumaba ng bangka. At dahil nga walang lumapit kahit anong fish call natin mga dudes, ay minabuti ko na lang muna bumalik sa ibabaw para kumuha ng hangin at magkaroon ulit ng panibagong pagsisid. Bawat paibabaw ko nga dito mga dudes ay tinitingnan ko yung surface ng ating karagatan, dahil mayroon akong palatandaan kung saan na banday yung kawan. Kasi mga dudes, bago ko bumaba ay kumakawan ng isda kasabay ng paglipad ng mga ibon, dahil nga
ang isda ay nanguhuli ng kanilang mga pagkain. Kapag tumatalo naman yung isdang maliliit ay hinuhuli rin sila ng mga ibon. Kaya mabilis mong malaman talaga kung saan ang banda yung kawan na ating hinahanap. Kaya tuloy-tuloy lang ako mga dudes patungo sa mababaw dahil papunta doon yung kawan na ating hinahanap kanina pa. At pag angat ko nga dyan mga dudes, isang mabilis sa pangyayari, hindi ko na-open ang ating camera. At nasa lubong ko nga ang kawan. At ito siya mga dudes. Kanina pa natin nahanap, grupo pala ng mga tulingan, yung mga kumakawan kanina pa mga dudes. At malaki-laki na rin ito. Ito ay halos nagtitimbang na ng mga 3 kilo mga dudes. Kaya ito ang ating unang huli sa araw na ito, isang tulingan. Bagamat hindi natin nakuha na ng video, ang importante ay atin namang na-secure. Turingan. Kuya. Turingan. Oh. Turingan. Turingan. At turingan nga kung tawagin namin ito sa aming lingwahe, sa lingwahe ng mga Kuyunin. Pero tulingan naman ito sa wikang Tagalog. At isang pamili nga ito ng mackerel tuna mga dudes. Minsan may tinatawag din itong little tani. Hindi rin ganun kabilis mahuli yung isdang ito mga dudes. Siguro natsambahan ko lang. Kasi mabibilis talaga yung mga tulingan. Dahil nga nasa behavior nila yung gumalaw ng gumalaw. Kasi pag hindi sila gumalaw mga dudes ay masusuffocate sila. Dahil doon lang sila kumukuha ng hangin kapag gumagalaw sila. At dito nga sa ating pangalawang pagsisid mga dudes, may hinahabol tayo ditong orange spot trevally. Hindi naman malaki mga dudes pero it's a good size na rin para pang benta natin. Pero parang may mating pa ata ang isdang ito at napakabilis naman. At dahil nga dyan, hindi ko na pinatay ang camera, huminga na lang muna ako at kumuha ng hangin. Sinubukan ko pa rin siyang habulin mga dudes pero may mating ata sa kabilang barangay. Kaya hindi ko na nahuli. Dahil nga sa bilis ng isdang ito ay ako na lang nag-surrender mga dudes at let's move on na lang para hindi na tayo mahirapan pa. Hanap na lang tayo ng bagong isda at dito nga hindi ko naman na-open ang camera para sa ating pangalawang isda, biglaan din. Orange spot trevally rin ito mga dudes pero hindi ito yung kanina. Pero yung mga orange spot trevally mga dudes ay hindi masyadong lumalaki. Ganito lang ang size kaya kinukuha ko na rin dahil maraming bumibili nito sa ating munting talipapa. At pagkatapos nga ng ilang pamamalagi sa mababaw at makapag-exercise ng ating lungs, sinubukan natin pumunta dito sa may gawing malalim. Baka sakaling may dumaang mga pelagic at ating mahuhuli. Sa mga ganitong pagkakataon mga dudes ay kailangan mo talagang mag-patient at mag-ipon ng maraming hangin para naman makatagal ka ng kahit ilang segundo sa ilalim. At dahil nga sa ating paglingon sa kabila, wala tayong napansin. Kailangan bumalik muna tayo sa babaw at makapagkuha ng panibagong hangin para naman sakaling makapagsisid ulit sa panibagong area. At habang paibabaw nga ako mga dudes, napansin ko itong mga uri ng jellyfish o salabay. Kulay-pula ito mga dudes pero first time ko lang dito ma-encounter. Ito yung dahilan kung bakit nagmaga yung bunganga ni Dudes Alvin. At makati talaga ito mga dudes at napakarami nila. At dahil nga wala sa malalim ang isda, bumalik muna ako sa mababaw. At ito nakapansin na naman tayo ng spotted trevally. Kinukuha ko talaga itong mga dudes dahil isa ito sa mabinta sa aking munting talipapa. Kaya hindi natin pinahirapan. At atin namang na-spine shot.
At secure na ang ating pangatlong isda sa araw na ito. Dito naman sa unahan may napansin ulit akong same species ng isda, spotted trevally. Kaya tinira ko ng mga dudes syempre para madagdagan din yung iba pang spotted trevally na ating nakuha kanina. Marami talagang red jellyfish ngayon mga dudes, hindi ko alam kung bakit, pero mga dudes, buti lang ako ay nakasuot ako ng full wetsuit, medyo hindi masyado makati. Pero yung nangyari kay Dudes Alvin mga dudes ay wala siyang hood, kaya tinamaan yung kanyang parte ng pisngi at medyo namaga. Ayan, dito pagkatapos kung masecure ang ating spotted trevally, yung mga nakikita nyo na yan ay mga jellyfish. So ang ginagawa ko niya mga dudes, umiilag-ilag lang ako patungo sa malalim. At dito pagkatapos nga ng mga ilang minutong pagsisisi sa mababaw ay bumalik ulit ako sa malalim mga dudes, baka sakali may mga pelagic na dumaan. Dahil medyo may nararamdaman akong agos at nag-stay muna ako dito sa may bago ang buhangin o tinatawag namin tong kanto. Ito madalas lumalabas yung mga pelagic like tangigi at mga badlog. Pero this time, wala tayong nakita. At sa ibang nangangansyo dyan, sa mga espero, sabi nila bakit kailangan pang magpamana, pwede naman bumili sa palengke at may pambili naman. At ito lang masasagot namin mga espero, try nyo pong masubukan o subukan nyo po talagang maging isang espero at kapag nag-enjoy po kayo, malalaman nyo po ang sagot. Ang pagsisisid mga dudes ay hindi lang basta sabing kumukuha ka ng pagkain or pambenta para may sustain ka sa iyong pamilya. Ito ay isang uri na ng sports na pwede kang mag-enjoy. At talagang very challengeable talaga mga dudes, lalo na kung marami kang nahuhuli. At dito naman bumaba ako sa isang part ng lugar na to at may nakita akong coral trout grouper. It's a good size na rin mga dudes, kaya kinuha ko na. Yung coral trout grouper mga dudes or suno, ang good size niyan ay nasa 5 gramo pataas hanggang 1 kilo. Kaya yung ganyang size mga dudes, yan ang binibili ng mahal. At isa pa, dapat mo rin itong buhayin. Pero sa pamamana, kapag ganitong size ay may presyo na rin, pero hindi ganun kamahal sa alive na isda. At syempre, iskabichi nga, pinakamasarap na luto sa isdang ito. Mostly popular ito ng mga Chinese delicacies, kaya paborito nila yung isdang ito at binibili nila ng mahal. So baka nagtataka kayo mga dudes kung bakit iba ang kulay ng isdang ito sa parting buntot ng kanyang katawan. Kasi mga dudes, na spine shot natin siya at medyo sa part na yan ay nawala na ng dugo at yan ang naging kulay niya. At dito naman habang lumalangoy ko sa ibabaw, may napansin na naman akong coral trout grouper na medyo aggressive, kaya binaba ko at sa kabutihang pangyayari ay tinamaan naman natin. At ito ating pangalawang coral trout grouper nating naisalba sa araw na ito. At sa ganda ng tama ay hindi na nakabitaw yung ating nahuling isda. Na-stone shot natin siya mga dudes. At syempre, may pambenta na naman tayo. Sa mga nagnanais ma-experience yung sport fishing activities natin mga dudes, may mga extra gana naman ako na pwede ipagamit sa inyo para naman maintindihan nyo kung bakit namin ginagawa ang pag-sport fishing. Ay willing naman po kayo mag-PM sa akin. Wala naman po problema, pwede naman po kayong sumama. At syempre, para matry nyo rin kung paano ang mabuhay ng isang local espero. Dito mga dudes, ang lakas na ng agos ng tubig talaga dahil pahibas na at hirap na ako magpailalim sa pagkakataong ito. May gusto sana akong panayin dyan, ito yung oriental swift lips dyan sa may bato. Pero paglingon ko sa parte ng kaliwa, ayun, may giant trevally na lumapit mga dudes, GT. Hindi pala giant trevally mga dudes, giant toblerone pala. Kaya syempre pandagdag na rin natin, baka sakali may bigyan tayo nito, kinuha ko na. At malaki na rin pala mga dudes yung ating GT na yan. Yan ay nasa kulang-kulang 4 na kilo na. Grabe talaga ang agos mga dudes, at ang masama pa ay nasabit na ng ating GT yung ating bala doon sa bato, kaya naman kailangan ko magpahinga. At habang nagpapahinga nga tayo dyan mga dudes, sa baba niyan sa aking parting kaliwa nakakita naman tayo ng malaguno o green jobfish. Ang pagkakamali lang natin mga dudes ay hindi tayo nakaready pagdating dyan dahil nga pumana tayo ng
giant Toblerone. Kaya habang lumulutang ako dyan at nagpapahinga mga dudes, sumisikat-sikat ako dahil ang lakas ng agos mga dudes. Kaya wala tayong magawa kundi ang isalba na lang ang ating nahuling isda. Sayang din yan. Kaya binalikan ko sa ilalim mga dudes. Kung napapansin nyo, tinutulungan ko na yung aking sarili sa paglangoy pa ilalim dahil nga sa lakas ng agos. At ito nga, dito sinabit ng giant Toblerone ang ating pana. At grabing lakas talaga mga dudes. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, nandiyan sa ilalim. At pagtanggal ko mga dudes ay, naku, pumalag. Halos makilo niya talaga yung ating bala ng pana. Pero dahil nga salbimar ang ating gamit ay nahirapan siya. Kaya nakalabas siya at dahan-dahan nating hinila. At habang hinihilangan natin dyan mga dudes ay rinig na rinig talaga yung aking pwersa doon sa ating line. Kaya ayoko na kasi magsabit ulit mga dudes dahil grabing pagod na talaga bumalik sa ilalim. Kaya yun, kahit papano ay naisalba naman natin. Kaya lang ayun mga dudes, tinuturo ko ay mayroong malaguno dyan sa may parteng kaliwa. Kaya lang laking pagsisisi natin dahil nagpumana tayo ng giant Toblerone. Pero okay lang mga dudes, isda pa rin naman to kahit papano. Ay, bandong bandong sana. Grabing agos. Grabing agos. Iyan yung napapansin yung mga pula na yan mga dudes. Yan ay mga jellyfish. Talagang dumami na sila mga dudes. Kaya bumalik na namin sa bangka at sinicure na namin. Mahirap na mga dudes dahil grabing katin na talaga ang aking nararamdaman. Sobrang dami na talaga yan mga dudes. Yan o, yan ang mga jellyfish na kulay pula. At grabing kati talaga yan mga dudes. Grabing kati. Dudes Alvin mo kaya. At dito nga pagkatapos namin kumain ay lumipat kami ng area. Pumunta kami sa may part ng Malunaw, kung saan paborito naming spot na pamanaan. Kasama si Dudes Alvin. Ayaw magpakita ni Dudes Alvin ng mukha mga dudes kasi nga sobrang magana talaga ng kanyang mukha dahil sa mga jellyfish. At ito si Dudes Dongdong ay pa-chill-chill lang sa harapan dahil kahit papano ay hindi siya natalaban. Tingnan mga dudes yung aking mukha mga dudes. Sobrang kapal talaga niya mga dudes dahil nga sa jellyfish na ating na-experience. Grabe na magana talaga yung aking balat sa mukha. Ang spot with Master Alvin. Pre, tingin ka na ito pre. Tingin ka naman pre. How was that jellyfish? At dito, pagkatapos ng ilang pahinga ay bumaba na kami dito sa pangalawang spot natin. Sana naman walang mga jellyfish. Yung nga pag-check ko ng area mga dudes, wow, wala talaga tayong napansin mga jellyfish mga dudes. Pero may kunti ring hindi naman ganun ka-clear kagaya ng pinanggalingan natin. Okay na rin ito kahit medyo malabo-labo. Ang importante ay medyo walang jellyfish at walang makati. Sa aking unang pagsisid mga dudes, ayan, dalawang bayang magkatabi at nagde-date. Kaya sinigurado ko ang problema lang mga dudes, hindi ko talaga tinamaan. Nagtataka talaga ako mga dudes kung bakit hindi ko tinamaan yung dalawang bayang o giant Toblerone sa ating unang pagtira. Nung chinik ko yung ating bala ng pana mga dudes, nako, tabingi pala yung pagpana ko kanina doon sa giant Toblerone din yung huli kong pana. At dito sa aking pangalawang pagsisid, talagang maganda ang spot na to mga dudes, lalo naman napakaraming bait. Kaya ang ginagawa ko mga dudes ay dalawang sikat lang ako galing sa ibabaw. Then after that, nag-free fall na lang ako kasi nga minsan na experience ko, ginagawa ko yung free fall. Tapos bigla na lang ako minapapansin tanigi na lumalapit sa akin. So yan ang pinag-aaralan ko para makakuha tayo ng mga tanigi. Pero dito, dahil medyo malabo at wala naman ako napansin na pelagic na lumapit, ay nagmabuti akong bumalik sa ibabaw at magsagawa ulit ng panibagong pagsisid. At dito sa mga susunod na pagsisid mga dudes, ganun ulit ang aking ginawa, free fall ulit. At naghihintay na baka sakali may lumapit na ibang pelagic at parang wala na naman ulit ang mangyayari. Habang nagpi-free fall ako mga dudes ay lumilingon-lingon ako sa aking paligid baka sakali may lumapit. At nung akmang pabalik na sana ako sa ibaba mga dudes para kumuha ulit ng hangin, pagtingin ko ulit na paibaba mga dudes, ayun, mayroong nang mamasyal na badlon mga dudes. Eto siya oh, papakita ko. Ito sana pa ibabaw na ako pero pagbalik na aking paningin sa ilalim, sa ground, ayun nakita ko may namamasyal mga dudes sa badlon. Kaya eto, bumaba ulit ako at tinira ko na. Sa kagandahan ng pangyayari mga dudes kasi mayroon pa akong hangin na naiwan, kaya nakaya ko pang balikan ulit yung badlon. Pero kung wala na akong mga hangin mga dudes, maaaring hindi ko nakuha. Pero yun,
na-secure natin ang ating unang isda sa area ito at malaki na rin ito mga dudes, sobra ito 4 na kilo. Kapag mga ganitong isda mga dudes, kagaya ng golden trevally or badlon, kailangan mong i-keep yung tension mo mga dudes para hindi niya na may sabit sa bato yung iyong line. Kasi pag sinasabit yan sa bato mga dudes, may posibilidad na maputol ang iyong line. Kaya ang importante dito ang gagawin mo ay higpitan mo yung pagkakahawak at pilitin mo na hindi sumabit sa bato mga dudes yung iyong bala. At secure na ang ating unang isda sa araw na ito. Ito ay napakagandang sinyalis mga dudes dahil sa unang pagkakataon ito agad ang ating nahuli, isang golden trevally. Kaya ayos, may pambinta talaga tayo mga dudes. At paborito ito ng mga tao dito sa aming lugar. At dito, syempre pahapon na, siguradong marami nang lalabas ng mga pelagic. Syempre ang strategy ng mga espero ay kailangan mo magpahinga ng enough talaga sa ibabaw bago ka sumisid sa ilalim ulit. Para syempre, maging matagal ang iyong paghihintay ng isda. Dito, same strategy pa rin ang ginawa ko, free fall without any moving, maliban lang sa ulo. At dito nga, medyo malabo, kailangan mo lang talagang i-focus yung sarili mo sa paghahanap ng isda. Ganon din ulit ang gagawin mo nga doon, free fall tapos hanap. Dito nga may napansin tayo kahit medyo malabo ay may lumapit na isang lanuwan kung tawagin. Siyempre, kinukuha natin yung lanuwan na yun mga dudes, kaya eto, yun nangyari. Ayun na stone shot mga dudes. Hindi ko alam kung anong tawag sa English ng isdang ito kasi madalas lang namin itong tinatawag na lanuwan. Sabi nila napakasarap daw itong ikilawin. Medyo amoy baka nga lang. Kaya syempre, kinukuha na natin dahil meron naman bumibili nito sa atin. Pagkatapos na natin may secure ang ating nahuling isda mga dudes sa ating pangalawang isda, lanuwan, kasama ng badlon, ay ganun ulit ang aking strategy. Sabi nga, kung ano ang strategy na pinaka na best para sa for fishing, yun na lang ang ulit-ulitin mo dahil siguro yung area na to ay ganun talaga ang pinaka na the best gawin para may mahuli ka. Ganun din ulit ang ginawa ko mga dudes. Free fall, habang malapit na ako sa ground mga dudes ay ayun, may nagpakita ulit sa aking dalawang mag-asawang badlon mga dudes. Kaya iyon, namili na ako ng malaki. At nako, medyo napababa pa ang tira natin mga dudes dahil sobrang lakas niya talaga. Kaya hindi ko masyadong hinigpitan ng pagkakahawak ko sa ating line. Baka kasi matanggal o mapiklas doon sa kanyang katawan. At syempre wala tayong kasama at walang tutulong sa atin para mag second shot. Kaya pinalaro ko na lang yung ating isda para hindi naman mapunit. Tatlo lang kasi kami naman ng mga dudes. Ang magkabady ngayon ay si Dudes Dungdung at saka si Dudes Alvin. Pero doon sila sa kabilang bahagi ng spot na to. Ako dito lang ako sa may buhanginan. Hindi ako masyadong lumalalim dahil nga syempre kapag wala kang kabady mga dudes ay walang ibang titingin sa'yo. Kaya huwag ka na lang magpalalim. At may mga isda naman sa ganito lang kalalim. Ito ay nasa 10 to 15 meters lang mga dudes. Pero may mga pelagic o badlon tayo nakikita. At dahil nga may experience tayo sa pangangawil mga dudes, lalo na kung mga malalaking isda,
para hindi maputol yung ating nylon sa pangangawil ay kailangan nating palaro-laruin yung isda para hindi matanggal sa kawil. Ganito rin ang ginagawa ko mga dudes. Kailangan kong laruin at kapag pumupirsa yung golden trevally na to ay inaaryahan ko lang siya para hindi matanggal dahil nga medyo napababa ang ating tira. Kaya sa ganitong strategy mga dudes ay nag-success naman at na-secure naman natin ang ating isda. Ayun o, napapansin nyo napababa ang ating tira dahil nga pagod na siya at hindi na nakapanlaban ay ayun, nagawa natin ang paraan para hindi siya makabitaw. Ayun, pagkatapos may secure ang ating isda, bumalik ulit ako. Same strategy pa rin sa same spot. Try ko baka sakaling bumalik pa yung isang kasama niya. Pero syempre, hindi nga lahat ng oras ay pagbaba mo ay may mahuhuli ka. Kaya may patient tayong tinatawag sa pagiging espero ay kung wala kang mahuhuli, wag mo nang pursahin ang sarili mo. At ang importante lang naman ay lagi kang ligtas o secure yung sarili mo at hindi ka mabablackout. Kapag napansin mo na walang lumalapit at sa tingin mo yung walang isda na pwedeng lumapit o mag-antabay malapit sa'yo ay bumalik ka na sa ibabaw at marami pa naman pagkakataon para makapag-dive ka ulit. Ang importante lang naman ay mai-secure mo yung sarili. Dito sinubukan ko rin mag-dusting baka sakaling mas effective ito na may lumapit, pero nung napansin ko na medyo wala talaga na lumalapit sa aking paligid ay bumalik na lang muna ako sa ibabaw at kailangan magpahinga ulit ng 1 to 2 minutes para naman makapagsagawa ng panibagong pagsisid. At ito nga mga dudes, pagkatapos makapagpahinga ng 1 to 2 minutes or hanggang 3 minutes sa pagpapahinga ay bumalik ako sa ilalim. Pero sa pagkakataong ito ay nagpaunahan ako ng konti mga dudes dahil dito ay mayroon ng mga bato-bato. At napansin ko marami mga bait kasama na dito yung mga dalagang bukid. Gusto ko sanang tumira ng dalagang bukid mga dudes at namimili pa ako ng isa sa kanila na mga good size na rin, pero habang nandyan ako at nakadapat, naghihintay o nag-aambos ay nag-fish call ako. Baka kasi na may lumapit pang ibang mga pelagic gaya ng badlon or lanuan or tangigi kaya ang ginawa ko ay nagantay na lang muna ako. Ngayon, nung napansin ko mga dudes na medyo maraming ang bait mga dudes pero wala ako napapansin na lumalapit na mga iba't ibang uri ng isda kagaya ng trevally. At ang ginawa ko ay bumalik na lang muna ako sa ibabaw at syempre, secure ulit ang ating sarili. At dito mga dudes, sa panibagong pagsisid, ayun, may napansin akong dalawang mag-asawang trevally na naman mga dudes. Kaya pumili na ako ng isda at ito yung ating kinuha. Kung napapansin nyo mga dudes, dalawa sila. Kung mayroon lang akong kabady mga dudes, maaaring makukuha niya pa yung isang trevally. Pero dahil wala nga akong kasama ay hinawakan ko na yung ating nahuling trevally at hindi ko na pinasabit sa bato. Dahil pinipigilan ko yung kanyang paglangoy. Another golden trevally naman mga dudes. Dito mga dudes, yung ganitong isda, hindi ako magsasawang kunin ito mga dudes dahil ito talaga ang mabilis mabenta dito sa ating muntin talipapa. Pag nakakakuha ako mga dudes ng mga 2 piraso, 1 piraso lang, ay marami pa talaga nga nabibitin or hindi nakakakuha. Kaya naman ito, siguro 3 na ito, talagang solve na solve ng ating mamimili. At pwede na rin silang maghati-hati dito kung hindi na lang mabili ng 10 isda nito, kasi nga mga dudes ay ito ay halos 4 hanggang 6 na kilo na, kaya pwede naman nila itong hati-hatiin para sumapat lang sa kanilang budget. Dahil nga tumagos ang ating pana ay nasa line na po siya at sinasabi ko talaga na 100% na secure natin ang isdang ito.
At ayan na nga, 3 Golden Trevally at isang lanuan. Ay, 2 pa lang lanuan mga dudes. Kaya lang yung isa hindi ko na videohan. Talagang napakaraming blazing na ito mga dudes para sa ipambinta natin sa ating munting talipapa. At talagang tuwang-tuwa ako dito mga dudes dahil sa unang pagkakataon ay nakahuli ako ng 3 Golden Trevally sa isang sisiran lang. At yung mga nahuli ko kaninang umaga ay idadagdag natin ito para pambinta natin sa ating talipapa. At dito nga habang inaayos ko ito mga dudes at nisisecure ko ang ating isda, nakita ko na palapit sa atin si Dudes Dongdong. At gusto ko rin siya makita kasi umikot silang dalawa ni Dudes Alvin eh. Gusto ko rin siya makita kung mayroon siyang nahuling isda. Ayun nga, pag check nga niya sa aking buya ay nagulat siya na bakit daw ang dami na akong nahuling Golden Trevally. Tinanong niya ako kung saan ko lang nahuli, sabi ko dito lang sa may part na to. At sabi niya baka daw may naiwan pa kaya tutuloy ulit siya sa kung saan ako nang galing. Tuwan-tuwa talaga siya mga dudes dahil nakasecure ako ng 3 Golden Trevally. Pero nung match ko yung kanyang buya mga dudes ay wala pa siyang huli. Kaya sabi ko dyan, tingnan nyo na lang muna dyan. Baka sakali may maidagdag ka pa at makahuli ka pa ng isang Golden Trevally dyan. Or depende kung magbibigyan siya ng blessing. At dito naman, pangalawa ko na sa lubong ay si Dudes Alvin. Chini ko yung kanyang buya. Aba mga dudes, talagang nakahuli na rin siya ng isang Golden Trevally. Isang badlon. Hindi nga lang kalakihan pero nasa 3 kilo na rin mga dudes. Pero it's a good blessing na rin para sa kanya dahil kahit papano ay meron na rin siyang Golden Trevally at hindi lang ako ang binigyan ng blessing. At syempre umaasa rin tayo na sana si Dudes Dongdong ay makahuli rin para naman hindi siya lugi. At syempre nagpayabang din tayo ng konti, pinakita ko rin sa kanya ang ating nahuli at nagulat nga siya mga dudes dahil sabi niya ba 3 na pala yung nahuli mo, sa akin isa pa lang. Sabi ko doon ko lang to nahuli sa may parting mabuhangin. Kaya naman syempre, talagang kahit naman ako magiging masaya. At talagang tiningnan niya mga dudes yung ating nahuli at nilapitan niya pa mga dudes at hinawakan pa talaga mga dudes. Ganyan si Dudes Alvin kapag nakakahuli ako ng isda, hinahawakan niya. Bali sinusukat niya ito mga dudes kung alin ang malaking nahuli niya, ang sa akin ba o yung sa kanya. Doon pa yan? Doon yun sa may buhangin. Dito yung wala, iba yan dito. Dito. At dito nga paglampas ko ng konti, biglang tumawag naman siya sa akin dahil sabi niya second shot daw, second shot. Kaya nagmadali akong bumalik sa kanya dahil alam ko nakapana na naman siya mga dudes. Chinik ko kung anong nahuli niya mga dudes, binaba ko dahil ayon sa kanya baka daw makabitaw. Pag chiko nga mga dudes ay yun, nakita ko nakapana naman siya ng badlon mga dudes sa tabi ko lang. Kaya talagang napakalaking blessing ito para sa kanya. Kaya tuwang-tuwa kami pareho dahil sabi niya sa akin baka may kasama pang isa dyan na naglalaro. Kaya binaba ko agad mga dudes, pero pag check ko wala ko napansin at syempre hindi pa ako enough na nakapagpahinga sa ibabaw. Kaya bumalik muna ako sa ibabaw. At sabi niya ay nandyan pa daw ang kasamahan niya at i-check ko daw baka makabitaw kasi hindi niya napansin dahil nandun na daw sa may parte ng kanyang line. Pero sabi ko saya, sige i-check ko muna isda. Pag napansin ko na secure naman ay hindi ko na kinuha at sinabi ko na sa kanya na secure yung isda. Ito nga, makapagpahinga ako ng ilang minuto ay binalikan ko yung isda sa ilalim. Chinik ko kung hindi siya makakabitaw kasi kung alam ko makakabitaw mga dudes ay i-second shot ko. Pero nung malapit na ako, pagtingin ko ay secure naman yung isda at yun, sabi ko sa kanya, sininisan ko siya ng thumbs up na okay, secure yung isda mo at maaari mong maisalba. Kaya lang mga dudes ay sumabit ito sa bato. Pero syempre, sa pag-aakala ko na kaya niya na rin sisirin yan, kaya sabi ko sa kanya, kaya mong secure yung isda. Kapala sa bagin. At dito nagsisid pa rin ako mga dudes kahit medyo late afternoon na. Kaya sabi ko isang sisid na lang. Kung wala akong mapansin mga trevally o ibang isda na pwedeng lumapit ay pwede na kami bumalik sa bangka. Ito ay tinignan ko lang dito sa may parting unahan kung saan nakapana si Dudes Alvin ng Golden Trevally. Kaya dito nag-check ako dahil napansin ko kanina may mga kasama pa yung Golden Trevally. Pero pagbaba ko dito mga dudes ay wala na ako nakita. Kaya naman bumalik na ako sa ibabaw. Siyempre dahil medyo hapon na ay niyaya ko na si Dudes Alvin na bumalik sa bangka. At sabi ko sa kanya uuwi na kami dahil baka gabihin pa kami mga dudes.
What's up mga dudes? Okay, ngayon uwi na. At itong huli natin. Okay. Oh. Yan. Dude, salamat. Meron pa yan dito. May Dude Salvi, no? Oh. Ito. Yan. Ang mga huli natin mga dudes. Kaya. Kung kakaroon pa rin. Thank you. Salamat sa blessing at salamat sa pag-support sa ating YouTube channel. Shout out sa inyong lahat mga dudes. Uwi na. Watang Linaw, let's go. Alright mga dudes, nandito tayo. Salamat sa blessing at sa pag-iingat ano. At syempre, akala natin dito makakaulit pero ngayong hapon nakadagdag tayo ng mga golden trevally. Ito, mga kasama nito. At may pambinta naman tayo, no? Okay, salamat sa inyong mga pagsuporta sa ating YouTube channel at sana po tuloy-tuloy kayo sa papanood ng ating YouTube channel. At sa gusto po magpa-shoutout mga dudes, comment na po kayo sa ating mga videos para hindi ko po kayo pagsasawaang banggitin ang inyong pangalan sa aking YouTube channel or sa aking mga videos. Thank you very much mga dudes and God bless us all. Alright, bye. Pakaya nakita ko dalawa? Dami. Ilan to? 6, 5? Tangin namin! Tangin! Tigdadalawa ata sila. Baba nyo na. Baba nyo muna. Bakit? Daming plankton? Oo. Halimaw ang plankton ngayon. Panahon niya nila eh. Open the door, motherfucker. Bigyan natin. Bigyan natin mga dudes. Yung ating huli. Ano? Mga dudes, yung mga bayan natin. Grabe. Ben! Ben! Yan Ben! Hoy, baka maghiwa-hiwalay ah. Yung sa akin sana. Ayaw, pinukara ka mo kumulala. Salamat sa libre! Huwag mo ako, ano, Kita scale! linablog. Oh, Nahuli ko yan, unang huli ko. Ben, ilang pera, Ben? O, Dan. Thank you, Dudes TV. May ulam na kami. Lahat po ubos dito sa pagdating niya. Ubos lahat. Kakarating ko lang galing Barko pero ito yung inuna ko. Masarap, pinanaan, sariwa. Thank you po, Dudes TV. Thank you. Alright.